Welcome po sa part 2 ng ating General Math Review sa College Entrance Exam Series. At ito po yung part 2. Kung kayo naman po ay hindi pa nakakapanood ng part 1, nandyan lang naman po ang link sa description at sa baba. Nandito po tayo sa number 2, part 2 ng ating College Entrance Exam Reviewer para sa General Math 1. Ang tatalakayin natin ay mga order of operations na word problems. Medyo intimidating ang number 2. What is the difference between 72,846 divided by twice of 3 and 75 multiplied by itself? Bago kayo matakot at ma-intimidate, kailangan muna nating magsimula dun sa steps na binigay ko sa inyo. Which is 1, translate words into numbers. Okay, unahin muna nyo yan. Translate nyo muna yung mga salita into numbers. So, let's try. Twice of 3. Okay, twice of 3. Ibig sabihin ng twice ay 2 times. Dalawang beses na tatlo. Dalawang beses na tatlo. 2 times 3 ay 6. So, twice of 3 is 6. And how about this word? 75 multiplied by itself. How should we translate it? Multiplied by itself. Ang ibig sabihin ng itself ay 75 lang din. So, ang ibig sabihin pala ng 75 multiplied by itself ay 75 times 75. Okay, 75. So, ngayong nabawasan na natin, pwede na nating tanggalin yung mga words. Okay. Yan. So, what is the difference between 72,846 divided by 6 and 75 times 75? Okay. So, next naman po, pag sinabing difference, siguro, logically, alam na natin na siya ay tungkol sa subtraction. Pero, we need to analyze it deeper dahil may word na between. Alin dyan yung ima-minus natin sa isa't isa? Okay. Kapag kayo ay nakakita ng ganitong sentence pattern, difference between A and B, kailangang hanapin nyo muna yung terms ng A na nakahiwalay sa B. At sino ang nagpapahiwalay sa kanila? Hanapin nyo ang word na N. Pag nahanap nyo yan, ibig sabihin, siya yung pang-minus. Okay, difference between this, which is A, and ma-minus mo daw sa B. So, try na natin. So, yung parts daw ng A, okay ko dito, yung parts daw ng A ay ito, 72,846 divided by 6. So, isulat ko muna. 72,846 divided by 6. Ima-minus mo daw siya, okay, sa B, which is 75 times 75. Okay. So, difference between A and B. So, A minus B. Meron pa. Yan na ba talaga yung tamang translation natin ng equation? Kailangan yung tandaan na itong part na to ay encapsulated ng A. Ibig sabihin, nasa loob siya ng A. So, dapat nasagutan mo muna siya para malaman mo kung sino talaga yung A. Ibig sabihin, hindi ito yung final form niya. Kailangan mo pa siyang sagutan. Same applies with letter B. So, kapag difference between A and B, difference nito, sagutan mo daw muna yung terms ng A. 72,846 divided by 6. So, try na nating sagutan. Okay. So, 72,846 divided by 6. 1. Yun. Minus 6 ay 1. Baba natin si 2. 12 divided by 6 ay 2. So, 12 minus 12, 0. Baba natin si 8. 8 divided by 6 ay 1. So, 8 minus 6 ay 2. Baba natin si 4 kasi si 2 ay hindi pwedeng ma-divide ni 6. So, 24.
So 24 divided by 6 ay 4. Okay. So 24 minus 24, 0, 6. Okay, baba natin si 6. Okay, 6 divided by 6 ay 1. Okay. So, tapos na yung division. So, linawin ko lang. Ang answer natin sa term A ay 12,141. So, ito yung tunay na term A. Hindi ito mismo. Sagutan mo daw muna. Next ay 75 daw times 75. So, try natin. So, 75 times 75. Okay. So, 5 times 5 ay 25. Carry 2. 2 times 7 times 5 ay 35. 35 plus 2 ay 37. Okay, 375. 5 times 7 ay 35. So, carry tayo ng 3. 7 times 7 ay 49. Plus 3 ay 52. Okay. So, try na natin i-add. 5. 7 plus 5 is 12. Carry 1. 1 plus 3 plus 2 ay 6. Carry over mo yung 5. So, ang tamang sagot dito sa 75 times 75 ay 5,625. Okay. So, nasagutan na natin yung term A. Nasagutan na din natin yung term B. So, A minus B na. 12,141 minus 5,625. So, kung ima-minus nyo naman siya, actually, I'll leave it up to you. Of course, ang answer natin dyan ay 6,516. Bakit ko natansya na 6,516 nang hindi ko pa siya mina-minus agad? Okay. May isang technique kasi, parang self-develop lang siya kapag sanay na sanay ka nang magsagot. At ano yun? Magtansya ka lang. So, yung 12,141, wag mo siyang gawing exact. Gawin mo lang siyang 12,000. Okay. Minus 5,625. So, I'm gonna make it like 6,000 na lang. In-estimate ko lang. So, ito yung skill mo ng pagtatansya. So, 12 minus 6 ay 6. Therefore, natatansya ko na yung answer ko ay magiging around 6,000 lang. Eh, dahil sobrang layo ng mga choices mo, 11,000, 24,000, 18,000, isa lang yung nag-i-stand out na malapit sa 6,000. At yun si 6,516. So, hindi ko na kailangang mag-minus. Actually, tatansya lang ako at yun na yung pinakamalapit na sagot. So, okay na tayo sa part 2. Okay. Next naman po natin, next video na ay part 3. May mga comments and suggestions ba kayo para ma-improve ang ating tutorial videos? Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and mag-comment sa baba. Up next na po ang part 1C. Okay, kita sa susunod na video at mag-aral ng mabuti. Bye!